Mahigit 2.8 milyon ang direktang pinatay o inutos patayin ng Diyos sa Bible. Hindi po ako nagbibiro. Basahin mo ang luma at bagong tipan at makikita mo. Sa episode na ito, ililista ko ang 7 sa pinakagrabing death sa Bible. Pero watch until the end dahil kung hindi mo papanoorin ang paliwanag sa mga ito ay baka hindi mo maipagtanggol ang pananampalataya mo sa mga atheist. Let's go! Isang anak na babae, inialay ang sarili. 42 bata, tinunit, literally, hindi ang Diyos ang pumatay. Hindi apoy mula sa langit. Hindi hayop ang pumatay. Mga tao mula sa Great Flood hanggang sa Sodom and Gomorrah, mula sa Angel of Death na pumatay sa mga firstborn ng Egypt, hanggang sa mga rebeldeng kinain ng lupa. Kung hindi matibay ang pananampalataya mo, baka matagal mo nang iniwan ang Kristyanismo o ang simbahang Katoliko. Itong episode na ito ay hindi para sa faint of heart. Kaya magsimula na tayo sa number 7. Isang ama, isang sumpa, at ang kanyang nag-iisang anak na babae. Number 7 is about Jephthah's daughter sa Judges 11:30-40. Ito ang isa sa pinaka-tragic na kwento sa buong Biblia at bihira itong pag-usapan kahit sa mga Katolikong Bible study groups. Judges 11. Si Jephthah, isang hukom ng Israel. Papunta siya sa gera laban sa mga Ammonite. Bago siya lumaban, gumawa siya ng vow sa Diyos. Verses 30-31. If you will give the Ammonites into my hand, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Nanumpa siya na kung manalo siya, yung unang lalabas sa bahay niya pag-uwi niya, iaalay niya bilang handog na sinusunog. Well, good news! Panalo ang Israel. Pero pag-uwi ni Jephthah, ano ang una niyang nakita? Ang nag-iisa niyang anak. Sumasayaw, masaya, sinalubong ang tatay niya na nanalo sa digmaan. Kaya si Jephthah, pinunit ang damit niya sa shock. At magugulat ka sa sagot ng anak niya. Verse 36. My father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according to what has gone out of your mouth. Parang pamilyar ang sinabi ng daughter, di ba? Pero darker. Isang anak na babae. Inialay ang sarili dahil may vow ang ama bilang handog na sinusunog at pinayagan ng Diyos mangyari ito. Sa number 6, hindi lang isa ang pinatay, kundi isang buong angkan at ang libingan nila. Yan ang abangan mo. Number 6, Korah's rebellion. Sa Numbers 16, si Korah, Dathan at Abiram, nagrebelde sila kay Moses. Hinamon nila ang authority niya. At alam mo ang ginawa ng Diyos? Basahin natin ang verse 31. As soon as he finished speaking, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them up with their households, and all the people who belonged to Korah and all their goods. Babasahin ko ulit ha. With their households. Ouch! Ibig sabihin, pati asawa nila, pati mga anak nila, pati mga sanggol. Lahat bumuka ang lupa. Nahulog sila ng buhay at nagsara ulit ang lupa. Imagine mo si Moses, dinala kayong mag-anak sa parking lot ng isang mall dahil rebelde kayo. Then all of a sudden, nom 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 nom. Dito, si God mismo ang direktang pumatay. Hindi lang niya pinahintulutan ang pagpatay gaya ni Jephthah, nilamon ng lupa ang mga rebelde bilang parusa. Pero wait, abangan nyo ang number 5 dahil 2 pari ang pinarusahan dito. Hindi lang rebelde, hindi yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At nagkamali lang sila ng apoy na dinala sa altar. Anong sagot ng Diyos? Well, pakinggan mo ito. Number 5, Nadab and Abihu, Leviticus 10. Malamang nagtataka ka kung bakit hindi mo kilala ang mga taong ito. Ito lang naman ang mga anak ni Aaron. Babasahin ko ang verses 1 and 2. Now Nadab and Abihu, sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered an holy fire before the Lord, such as he had not commanded them. The fire came forth from the presence of the Lord and devoured them.
and they died before the Lord. So mamaya nga pala i-unpack natin ang mga explanations sa mga ito. Kaya kapit lang, malapit na. Pero bago yan, ito pa ang isang yugto sa Bible na dapat ay malaman mo. Kanina kasi, mga pari sila. May training, may posisyon. Alam nila ang rules, kaya sila naparusahan. Pero ang number 4, isang ordinaryong tao lang ito. Walang posisyon, walang training. Ang tanging kasalanan niya? Panoorin mo ito at tanungin mo sarili mo. Deserve ba niyang mamatay? At number 4, Uzzah and the Ark. Isang tao, isang pagkakamali. 2 Samuel 6. Dinala nila ang Ark of the Covenant papuntang Jerusalem. Nakasakay sa cart. Yung mga baka na humihila, nadapa. At yung Ark parang malalaglag. Kaya si Uzzah, instinct lang, inabot niya yung kamay niya para saluhin ito, para hindi bumagsak ang ark sa lupa. Verse 7, and the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God struck him down there because of his error, and he died there beside the ark of God. Teka, ano kasalanan niya? Sinubukan na nga niyang wag mahulog ang ark, di ba? Tapos ito pa ang reward niya? Instant death? Kahit si Haring David nagalit sa Diyos pagkatapos nito. Ayon sa verse 8, and David was angry because the Lord had broken out against Uzzah. Alright, nakaapat na tayo lahat sa Old Testament. Siguro, iniisip mo, buti na lang, iba na ang Diyos sa New Testament. Wrong! Pero bago yan, baka hindi ka pa subscribe sa channel na ito. Pinag-usapan natin ang Bible sa channel na ito at kung paano ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Kaya, subscribe na. Pa-like na rin ang video and hit that notification bell. Okay, ipagpatuloy na natin sa number 3. Si Ananias at Sapphira sa Acts 5. Ito na ang isa sa pinakamahirap ipaliwanag na episode sa Bible. Dahil nangyari ito sa bagong tipan, sa simbahan mismo, sa harap ng mga unang Kristiyano. Ano nangyari? Nagsinungaling ang mag-asawang si Ananias at Sapphira tungkol sa kanilang inihandog. At ano ang kabayaran? Bumulagta sila isa-isa, namatay sa harapan ng mga apostol. At hindi na ito ang Diyos ng lumang tipan, ha? Yung sinasabi nating madalas palaging galit, ito na yung Diyos na pinaniniwalaan natin bilang Diyos ng pag-ibig sa bagong tipan. Ano kayang explanation doon? Malapit na. Intay lang. Dahil may dalawa pa tayo sa listahan. Kaya pa ba? Kanina, isang kasinungalingan, 2 bangkay. Sa number 2, 42 bata. At ano ang pumatay sa kanila? Ang number 2 ay the bears and Elisha. Sa 2 Kings 2:23-25. Ito yung rarely preached sa Sunday Mass for obvious reasons. 2 Kings 2 verse 23. Si Elisha, ang propeta, yung successor ni Elijah, papunta siya sa Bethel. At habang naglalakad, may grupo ng mga batang lalaki na lumabas sa lungsod at pinagtawanan siya. Sinabi ba naman siya ng, kalbo, kalbo, kalbo! Alam mo yon, iniinsulto nila ang propeta ng Diyos. So anong ginawa ni Elisha? Sa verse 24, he turned around and then he saw them. He cursed them in the name of the Lord. At ito ang resulta. And 2 she-bears came out of the woods and tore 42 of the boys. 2 babaeng oso, 42 bata, pinunit, literally, tore them apart. At ang nakakabother dito, ang Diyos ang nagpadala ng mga oso. Hindi ito aksidente, hindi ito random bear attack. The curse was in the name of the Lord. 2 oso, 42 batang lalaki, at ngayon, nasa number 1 na tayo. Mas malala pa ito kesa sa lahat ng narinig mo. Bakit? Kasi dito, hindi ang Diyos ang pumatay. Hindi apoy mula sa langit. Hindi hayop ang pumatay. Mga tao, mga Israelita. Number 1, the Canaanite conquest in Deuteronomy and Joshua. Ito na siguro ang isa sa pinakamahirap ipaliwanag na yugto sa Biblia. Deuteronomy 7 verse 1-2. Sabi ng Diyos sa Israel, when the Lord your God gives them over to you, and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. At sa Joshua 6, yung Battle of Jericho,
Verse 21, Then they devoted all in the city to destruction, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkeys with the edge of the sword. Hindi man ang Diyos ang direktang pumatay dito, pero inutusan niya ang Israel, mga ordinaryong tao, na pumasok sa isang lungsod para paslangin ang lahat. Lalaki, babae, bata, sanggol. Kahit hayop nga hindi pinatawad eh. Kaya mo bang gawin yon kung ikaw yung Israelitang sundalo na may dalang espada at may lumapit sa iyong batang umiiyak? Kaya mo bang patayin yon dahil utos ng Diyos? 7 yugto mula sa isang anak na babae hanggang sa buong sibilisasyon na pinaslang ng espada. Lahat nasa Bible. Lahat either ang Diyos mismo ang kumilos o inutos niya ito. Ngayon, ang tanging tanong na lang na dapat nating sagutin ay, bakit? Bago natin isa-isahin ang mga verses na ito, bigyan kita ng 2 quick reasons bakit pumapatay o nag-utos pumatay ang Diyos sa Bible. Reason 1, God is the author of life. So He has the authority to take it. Reason 2, divine judgment. Hindi ito murder. Ito ay hatol. With that said, punta na tayo sa kwento ni Jephthah. Ang mga atheist, ginagamit na ebidensya ito bilang approval daw ng human sacrifice sa Bible. Pero, hindi ito utos ni God, kundi sariling foolish decision lang ni Jephthah na may half-pagan background at namuhay sa panahon na puno ng kasalanan at idolatry, gaya ng madalas mangyari sa Book of Judges. Ang Diyos hindi nag-intervene gaya ng ginawa niya kay Abraham at Isaac. Dahil hindi naman talaga inutusan ni God si Jephthah na gawin ito, kundi pinabayaan niya ang consequences ng sariling masamang desisyon na maganap. Kahit pa masakit ito. Sa madaling salita, ang Biblia hindi pinupuri ang ginawa ni Jephthah. At hindi dahil nakasulat sa Bible ay prescribed na ito. Ang instance na ito ay described but not prescribed. Recorded but not recommended. Okay. Ang mga deaths naman sa list number 6 to 4 ay iba't ibang examples ng pagsuway sa Diyos. Dito papasok ang divine judgment o paghatol ng Diyos. Pero mag-focus tayo kay Uzzah na ang tanging kasalanan lang ay iniligtas ang Ark of the Covenant sa pagkahulog. Sounds harsh, di ba? Pero may konteksto dito. Bawal talaga. Ayon sa Numbers 4:15, na hipuin ng kahit na sino maliban sa high priest ang ark dahil sobrang sagrado nito. Kung sinunod lang ang proper procedure na dapat dalhin ito gamit ang mga poste sa balikat ng mga Levite, hindi na sana sumapit sa puntong sasaluhin ni Uzzah ang ark. Again, nangyari ang bagay na ito dahil hindi nila sinunod ang Diyos in the first place. The same na nangyari kay Nadab and Abihu. Sa number 3, si Ananias at Sapphira. They fell down at his feet and died. Matapos silang sitahin ni San Pedro. Posibleng ang takot nila sa pagkahuli ang nagdulot ng kanilang kamatayan. Inatake sila sa puso. O posible namang pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang natural na kamatayan, bunga ng kasinungalingan nila sa Espiritu Santo. Regardless, ginamit ng Diyos ito bilang paalala sa unang simbahan na seryosohin ang katapatan at integridad sa harap ng pamayanan ng mga mananampalataya. Again, divine judgment. Number 2, pinapatay ba ni Elisha ang mga bata with the she-bears? Ang Hebrew word na ginamit dito ay naar, na tumutukoy sa mga young men na edad 12 pataas. At kung di mo alam ito, baka isipin mo mga toddlers or mga batang maliliit ang pinatay dito. Una, imposible na may 42 small children na naglalakwatsa mag-isa sa labas ng bayan. Pangalawa, seryosong offense ang ginawa nilang public mockery hindi lang kay Elisha, kundi sa Diyos mismo na pinaglilingkuran niya. Kaya nakatanggap ang mga binatang ito ng divine judgment. At ang huli, ang Canaanite conquest. Madalas, tanong ng mga atheist critics, bakit sinabihan ni God ang mga Israelites na lipulin ang mga Canaanites, kasamang mga bata at sibilyan sa Deuteronomy at sa Joshua? Ang mahalaga dito ay malaman natin ang konteksto. Ang mga Canaanite, ayon sa Biblia at archaeological evidence, ay sangkot sa matinding kasamaan, kabilang ang child sacrifice kay Molech, bestiality, incest na parte ng kanilang
reliyon. Posibleng totoong inutos ng Diyos ito bilang judgment dahil may karapatan si God na kunin ang buhay ng tao anumang oras, gamit man ang plague o sundalo. Posibleng inutos niyang kunin ang buhay ng mga inosenteng bata. Kung gawin man ito ng Diyos, magtiwala na lang tayo na fair ang judgment niya sa mga inosenteng bata na ito at maaring nasa langit na sila. Pangalawa, posible ding warfare rhetoric lang ang ginamit ng author ng Biblia. Para kapag sinabi nating tinodas nila ang kalaban sa basketball, kapag sinabi ng commentator yon, siguro naman hindi pinagpapatay ng isang team ang kabilang team, di ba? Bottom line, maaring hindi simpleng command to massacre innocents ang nangyari dito. Also, may ebidensya din sa Biblia mismo na hindi total annihilation ang ginawa ng Israel. Halimbawa, sa Judges 1:28, may proof na ang mga Canaanites naninirahan pa rin sila with the Israelites long after the events in Joshua. So bago natin husgahan si Lord, dapat ay unawain natin ang context, genre, at history ng panahong iyon. Okay, ano pang mga Bible verses na nahihirapan kang ipaliwanag? Write it down sa comments below. And if you like what you just watched, hit subscribe and click another video right here to see more.